Hello mga mi! Ganitong level din ba ang gusto nyo sa Bopis? At kung gusto nyo rin, tara, samahan nyo akong magluto. Sa paglilinis naman ng ating puso at balon-balunan ay lalagyan lang natin ito ng asin. Irarab lang natin isa-isa yung ating balon-balunan ng 3 minutes. At hugasan natin itong mabuti hanggang mag-clear yung kanyang tubig. Papakuluan naman natin to hanggang lumambot at naglagay lang tayo dito ng luya at ang ating suka. Nakakatulong kasi ito na mabawasan yung lansa ng ating mga chicken. About 40 minutes natin itong lulutuin. At kapag ganito nakalambot yung ating puso at yung ating balon-balunan ay pwede na natin itong tanggalin. Gumamit tayo dito ng food processor para gilingin lang yung ating puso at balon-balunan. At kung wala naman kayo nito, ay pwede nyo itong hiwain ng maliliit. At kung nagustuhan nyo rin yung ating food processor, ay nasa comment yung ating link. Maglalagay lang tayo ng mantika dito sa ating kawali at kapag mainit na nga ito ay pwede na nating ilagay yung ating mga sibuyas. Pwede naman na bawang yung inyong uunahin. Kapag nangamoy na nga ito ay pwede na nating ilagay yung ating puso at balon-balunan. Kailangan natin itong isang kutsa hanggang 3 minutes. Pwede nyo namang gawing 5 minutes basta nasa low heat lang yung ating kalan. At kapag ganito na nga nagbabrown ito, ay okay na yung ating pagsasangkot siya. Pwede na natin itong lagyan ng ating suka at ang ating asin. Pwede din kayong gumamit dito ng patis. Maglalagay din tayo dito ng konting paminta. Lulutuin lang muna natin ito for about 1 minute. Pagkalipas ng 1 minute, ay maglalagay lang tayo dito ng annatto seeds. Pwede naman kayong gumamit ng annatto powder at lalagyan nyo lang ito ng konting mantika para mas lumabas yung kulay nito. Maglalagay na rin tayo dito ng ating oyster sauce. At yung pinaglagyan natin ng annatto seeds kanina, yun ang ating lalagyan ng tubig, 1 cup muna. At isusunod na rin natin dito yung ating carrots, yung ating bell pepper, at yung ating mga sili. At itutuloy-tuloy lang natin dito yung ating paghahalo. Mag-a-add ulit tayo dito ng 1 cup na tubig. At ito yung isang sekreto para mapasarap pa natin yung ating bopis, ang ating coconut milk or kakang gata. Naglagay lang tayo dito ng 1/2 cup. Haluin natin at takpan at lutuin natin ito for another 3 minutes. After 3 minutes, halu-haluin natin ito at huwag nating kalimutang tikman para ma-adjust natin yung lasa nito. Mag-add lang kayo ng patis or yung ating oyster sauce at lutuin uli ito ng 2 minutes. At ready na ang ating masarap na bopis. Pwedeng-pwede ito sa mga hindi kumakain ng baboy. Pero gusto nyo kumain ng ganitong klaseng ulam. Kaya subukan nyo na itong ating recipe. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.